Welcome to Honor of Kings. 5 seconds till the enemy strikes. All forces, pass on, fight and conquer. Forgot to record this game kaya tinanong ko na lang sa match history. So ang kalaban ko ngayon ay si hindi mali yung nauna ako nag-pick sa kanya pero mali yung pick niya kasi si DRNG meron siyang magic damage. So kahit mag second skill siya, papasok pa rin yung magic damage ni DRNG. So yan, mantik na kaming mamatay pareho dyan. Dapat magaling yung support. Pag magaling yung support, first kill, second kill. Eto, magpa-flash ako dito kasi yung minions niya lamang sa damage. So kailangan ko mag-flash para mabawasan yung damage ng minion. At yan, muntik pa ako mahagip ng pet niya. Muntik pang malast hit. Yan, first 2 kills natin. Standard build lang tayo kay DRNG. Yung shred ng tank, pang shred ng tank. Hindi tayo kukuha ng big damage items bukod sa sa may imperil na light skill. Kasi madalas hindi naman sa damage nakadepende minsan sa pagbabawas ng recovery ng kalaban. Pag marksman ka, kailangan meron kang imperil lagi. Kasi hindi mo makukompleto yung damage mo kung nagre-recover lagi yung tank ng kalaban, lalo pag kay DRNG. Yun yung naiba lang sa shred na build na ginawa natin. Kasi nag-build ako kay DRNG ng imperil. Halos lagi yun sa lahat ng match ko. Laging second item ko yung imperil. Para walang lusot. O yan. Kahit mag second skill siya dyan, wala siyang magagawa. Spark Forge, first item natin. The best kayo DRNG yan. Kasi nagka-count yan sa first skill niya. Sa second skill niya. Ito mamamatay tayo dito. Pero makukuha natin yung support. Biglang lumabas yung monkey eh. Pero okay lang. Importante may presence ka lagi sa mga kakampi mo. Lalo ikaw yung nagbubuhat at saka yung mid, dapat pag pumunta yung support, tignan mo lagi kung saan siya pupunta. Pati yung jungler. Tapos tingin sa mapa, ganun. Hindi pwedeng hindi titingin sa mapa. Tapos pag wala yung support mo, huwag kang papalag. Dito sa game na to, magaling yung naging support ko eh, kaya medyo madali yung game. Madali lang siya i-snowball. Dapat nag-SS dun yung marksman ng kalaban. Siguro napatay nila kung dalawa ko nag-SS siya. Kaya lang hindi siya nag-SS eh. Yan, binate ko yung sarili ko kasi nakita ko yung mid lane namin si Moji na papunta sa akin, kaya binate ko yung sarili ko. Kumagat naman sila, hindi nila inisip na may kasama ako. Inisip nila mag-isa ako, tapos papalag ako sa kanilang dalawa. Yan, titingin lagi sa mapa. Kada normal hit tingin sa mapa, normal hit tingin sa mapa. Tingin lagi sa mapa, hindi pwedeng hindi titingin sa mapa pag marksman ka. Tapos pag
kung saan pupunta yung support mo, sunod ka sa support mo. Lalo pag ganyan, marunong yung support mo, sarap maglaro ng marksman. Tapos yung mid laner namin, malakas din yung pakiramdam, kaya medyo naging madali yung game. Tapos malakas naman yung top laner namin. Jungle namin pang finish ng mga staggered. Sa akin lang talaga kung matatalo ako, talo yung team namin. Pero hindi naman, nabuhat ako ng support at saka ng mid. Yan. Nag-flash tayo doon, sinabay natin sa normal hit ni Wukong para sumama siya sa tower. O, edi nakuha natin siya sa tower. Timing lang ng flash. Yan, o, ulit siya. Natamaan ng skill ng Mosi. Tingin lagi sa mapa, kada galaw. Mamatay tayo dito pero makukuha natin yung monkey. Mala cooldown yung flash ko nun kaya hindi tayo makapag-flash. Nga pala, pag marksman din gamit nyo guys, lagi kayong magkukuha ng flash. Kasi ang reason nun, ang purpose ng flash is pang reposition mo sa sarili mo pag pangit yung position na napili mo na mag free hit. Hindi dahil para makailag ka. Ang flash is pang reposition ng hero mo. Kuha ka lang ng ibang spell sa marksman kung may dash yung hero mo or may movement speed na burst. Pero pag marksman ka talaga laging flash. Pang dodge, pang reposition mo. Pero usually pang reposition mo. Tapos bago ka papasok sa engage, hintayin mo muna magbitaw ng skill yung kalaban bago ka pumasok. Kasi kung papasok ka, tapos hindi mo tinignan yung skill ng kalaban, sasaluhin mo lahat yun. Bago ka pa mag-pre-hit, patay ka na. Sinuna ko si Kong Ming kasi malambot yan, saka masakit. Sumunod na yung iba. Yan, nag-skill siya. Atras muna. Huwag gigil. Diba? Kasi kung gigilin mo, habol ka sa kill, habol ka sa kalaban, maubos ka. Hindi ka tatagal, mamamatay ka. Hindi ka makakapag-carry. Magagat ka sa item. Yan, pinistan ko si Wukong. Nagulat siya pagdikit niya. Hindi niya in-expect na mai-instant siya. Dito, nag-overextend na yung kakampi natin. Tapos nag-ulti na yung Sunbin. Kaya ang ginawa ko, nag-push na lang ako ng tower. Sayang naman kasi kung hahabol ka dun, tapos mamamatay ka. O yan, nag-engage na naman sila. Atras ka konti. Tapos free hit. Hintayin mo muna yung skill ng kalaban. Pag MM ka, huwag ka papasok agad. Diba sa akin ulit yung Sunbin. Nag-skill siya, wala na, late na. Ito medyo greedy dito yung support ko, pero okay lang naman, kaya lang medyo delikado. Buti may flash ako. Ayan, nag-cool down yung stun ko, na-stun ko siya. Nakuha namin siya ng support. Tapos wala na ako magawa. Low yung HP ko, so kuha muna tayo ng Overlord. Total may additional damage din yan. Tapos tinry ko pa kunin sana yung isa, kaya lang biglang nag-engage yung kalaban. Sayang naman. Diba nakuha natin si Tony. Sakto yung ulti ng support. Nakadalawa pa ako. Kunin ko din sana yung dragon, kaya lang wala ng oras. Pagka low HP ka na, atras ka na, wag mo nang pilitin. Kasi mapapahamak mo lang yung kakampi mo Yan, tapos push lang. Kung kaya mo mag-push ka lang. Lakas lang sa mana ni Direnji. Kaya pag may blue buff yung kalaban, kunin mo agad. Pero wag mong papabayaan yung farm sa inyong cart. Yan, kunin ko yung blue sana. Pero nakuha ko naman yung blue.
binigay din niya. Overlord and Tyrant powered Kasi up. nakita niya low na ako sa Cannons mana. unleashed. Ayan, atras ka muna konti. O, Successful. tapos Enemy hit lang. turret godlike. Yung SS mo, An enemy pang has disengage fallen. or pang, ayan, instant ko siya. Double kill. Ayan, tapos nakita ko yung SS si Sunbin, bilid konti. Total 3 hit lang sa tower. annihilation. Pagka nag-red yung green, atras. Tapos Push balik ulit. successful. Pag, Enemy turret pag down. nag-change target na yung tower, pwede na yun. Push successful. Enemy turret down. 10 minutes na. Eliminated. Without honor. Panalo na. Nakakuha ko dito ng SS rank.